Arlene. Pia Ivan, mahina pero panaka-naka yung pag-ulan na naranasan sa buong maghapon dito sa Camarines Norte na nasa ilalim ng signal number 2. Naka-heightened alert ang probinsya kaya sapilitan na yung ginawang paglikas sa ilang residente na nakatira sa mababang lugar at nasa tabing dagat. Kaya po, kailangan po natin na pag-evacuate para po ito sa kaligtasan po ng lahat. Buong maghapon nagbahay-bahay ang LGU sa sitio Mandulungan sa Barangay Gubat sa Daet, Camarines Norte para palikasin ang mga residente. Pero may ilang ayaw talagang lumikas, tulad ng mag-asawang Sonia at asawa niyang stroke patient na si Arnulfo. Hindi po ba kayo natatakot malakas ang bagyo? Natatakot nga ako, ma'am. Kaso nga, no choice man ako, ma'am, sa kanya. Ayaw talaga niya, ma'am, umalis. Sinahirapan pa siya, ma'am, magpunta ng CR. Ayaw naman niya mag-diaper. Kaya dito na lang po kami. Nakaantabay po yung ating mga kapulisan para po tumulong din hanggat maaari ay makuha pa sa pakiusap, kung hindi ay talagang gagamit na tayo ng siguro persa na. May iba namang lumikas na sa takot na maulit ang naranasan ng manalasa sa Daet ang mga nakalipas na malalakas na bagyo, kung kailan bubong na lang ang makikita sa mga bahay nila. Si Jonah na natroma dahil sa sinapit noong bagyong Rosing noong 1995, itinaas ang mga gamit sa bahay at nag-empake ng mga damit na dadalhin sa evacuation center. Kinakabahan po at yung napapanood ko po sa Cebu, baka ganun. Huwag naman sana. Mababang lugar kasi at nasa tabing dagat ang sitio Mandulungan kaya karaniwang bumabaha rito kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sanay na raw lumikas ang mga residente tuwing may bagyo, pero sa totoo lang, nakakapagod na raw. Ang iniisip ko yung kaligtasan ng mga anak ko tsaka yung mga apo ko kasi talaga lumalalim dito sa amin yung tubig. Siyempre po nakakaawa sa tulad naming mahihirap na binabaha pero wala naman po kami magawa. Malaki ang mga alon sa Daet buong araw. May storm surge warning o banta ng daluyong sa Camarines Norte kaya bawal maligo sa dagat at bawal pumalaot ang mga mangingisda. Pero naligo pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi naman kayo natakot, sir, kasi malaki yung mga alon at malakas ang hangin. Sanay na po kami, ma'am. Taga-probinsya po kami, kaya sanay na po kami. Bawal na po pero paalis na rin po kami. May mga residente namang nagkumpuni ng bubong at naglagay ng mga pabigat bilang paghahanda sa pagtama ng bagyo. Ang mga residenteng may budget, nagpabook sa mga hotel. Kahapon pa naka-heightened alert ang probinsya ng Camarines Norte. 9 sa 12 bayan dito ay nasa tabing dagat kaya binabantayan laban sa baha at pagtama ng storm surge. Handa na ang evacuation centers, food packs at rescue equipment. Nasa gitna kami from pasok ng area ng Bicol region and then going to projected landfall nila. Nasa gitna ang Camarines Norte niyan. So we anticipate prolonged heavy rains and intermittent strong winds. Sa palagay namin makakasapat naman ito sa immediate na pangangailangan. But of course, if this prolong ang operation natin, we will be needing in external assistance. Sa Pio Duran sa Albay, pansamantalang inilipat ang mga pasyente ng Pio Duran Memorial District Hospital sa bagong hospital building sa Barangay Karatagan bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Uwan. Pia Ivan, nagbabala yung FIVOC sa posibilidad ng lahar flow sa palibot ng Mayon Volcano, partikular sa ilang lugar sa Albay. Posibleng idulot daw po yan ng malakas at tuloy-tuloy na ulang dala ng bagyong Uwan. Kaya para po sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na yan, maging alerto, mag-ingat at makinig sa abiso ng mga otoridad lalo na kung tungkol sa paglikas. Yan ang latest mula rito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Pia Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.